Hello guys, gagawa kami ngayon ng steamed garlic squid with sotanghon. So yung mga ingredients na kailangan natin, squid. Ayan, tapos pakita ko na lang sa inyo yung clip kung paano hiniwa yan at saka kung ano yung mga tinanggal dyan. Hinugasan na namin to, maink kasi siya kaya may itim-itim. Ayan, medyo hiwaan nyo lang yun sa ibabaw. Ayan, ganyan. Tinanggalan namin yan yung parang plastic na yung nandito sa gilid. Yung ganito yung mga ganyan. Pag nilinis nyo. Pasensya na kung makalat pa kasi hindi pa ako nakakapaghugas ng plato. Baka may magreklamo. Mga na-sure. Lagyan na natin ng hiwa. Huwag nyong isagad yung ibabaw lang yung hihiwain nyo. Ganyan lang. Tapos, 1 tablespoon soy sauce, 2 tablespoon oyster sauce, onting oil, mga ganito lang karami. Tapos, garlic, medyo damihan nyo yung garlic guys. Tapos, hiwain nyo ng pino. Tapos, ginger, spring onion para sa garnishing. Tapos, 1/2 teaspoon na sugar. Tapos, kailangan din natin ng sotanghon, yung pinakamaliit lang na sotanghon. Ayan. Guys, isusoak muna natin yung sotanghon kasi kailangan malambot na siya. Ayan. Ayan. Tapos, hihiyaan nyo muna siya dyan ng mga ilang minuto hanggang sa maghiwa-hiwalay siya at saka medyo lumambot. Habang hinintay pa nating palambutin yung sotanghon, mix na muna natin tong 2 tablespoon na oyster, 1 tablespoon soy sauce, ginger, garlic, itong sugar, yan, dito sa ating, mangkok. Sunod naman guys, papainit natin yung oil. Siguro mga half a cup lang to na, oil. Papainitin natin. Tapos, ibubuhos natin doon sa ginawa nating sauce para lang lumabas yung flavor ng garlic at ginger. Habang pinapainit pa natin yung mantika, kasi kailangan mainit talaga yung mantika, okay na tong ating sotanghon. Tatanggalin lang natin yung tubig, iiwan natin yung sotanghon kasi dito natin ipapatong yung ating pusit. Ito na rin yung paglalagyan natin pag in-steam natin siya. Guys, mainit na tong mantika. Lagyan na natin sa sauce. Guys, sobrang dami yung oil, miscalculated. So, binawasan namin. Onti lang yung oil binawasan ko. Ayan. Dapat yung ganyan lang yung tsura niya. So, unting oil lang. Huwag masyado madami. Mali yung calculated ni conversion Yan. Ganyan lang, Tapos, itabi nyo na lang yung natirang mantika. Pwede na may pamprito yun mamaya. Yan, natanggalan ko na ng tubig. Ilalatag na natin yung pusit dito. So, ayan guys. So, ihalera ko na yung pusit. Sunod naman guys, ilalagay na natin yung sauce na ginawa natin kanina. Ayan guys, nagsalang na kami dyan ng tubig. Painitan nyo muna guys yung tubig niya bago nyo isalang yung squid. Kasi sandali lang iluluto yun dahil pag tinagalan mo, ma-overcook naman, no? Kaya kailangan, kumukulo na yung tubig, bago nyo ilagay, isa lang yung steam, ay yung pusit. Takpan muna natin. Pakuluin muna natin siya. Yan guys, nagbo-boil na yung water natin. Pwede na nating isa lang tong ating squid. Guys, isim lang natin siya ng 5 to 6 minutes. Ayan. Tapos, yung apoy ko, medium heat.
Balikan ko kayo after 5 or di kaya 6 minutes na lang para sigurado. So, ayan guys, 6 minutes na. Check namin kung luto na siya bago namin patayin. So, tutusukin lang muna namin ng tinidor. Feeling kasi namin hindi pa siya gaano luto. So, magdadagdag kami ng another 3 minutes. Okay, sinagad na lang namin ng 10 minutes. So, in-steam namin siya ng 10 minutes. So, ayan guys ang itsura niya. Iga-garnish pa natin ito nung spring onion sa ibabaw. Habang mainit pa, i-garnish na namin siya ng spring onion. Natanggal ko na. Tapos para na nung sumarap, maglagay tayo nitong garlic na toasted. Ayan. Para garnishing na rin. Guys, yung finished product, ang aking steamed garlic squid with sotanghon. Yung sauce niyan guys na soak na ng nung sotanghon, kaya pwede nyo rin kainin yung sotanghon niyan kapag naubos nyo na yung mga squid na yan.